Dinagsa ang Marcos Resign Rally sa liwasang Bonifacio kagabi. Sigaw nila, BBM resign now! Ang inumin mo BBM, mahiya ka naman. Nyor, ako sa inyo Nyor, mag-resign ka na kasi ang mga Pilipino, baka hindi ka pa matansya. Baka maulit ang history ng Republika ng Pilipinas na mayroong isang Marcos na nakaupo sa Malacanang na kinaladkad ng maraming Pilipino. Ito na nga ba ang parte ng 32 million na bumoto kay Vice President Inday Sara noong 2022 presidential election? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Literal po, dinagsa po ang rally diyan sa liwasang Bonifacio kagahapon. At marami pong mga special guest na nagsasalita. Lalo na si Attorney Rowena Guanzon, si Ma'am Malu Tiquia, nagsalita rin po sila. Panoorin po muna natin yung crowd. Baka sabihin na naman ng mga bubunistang tanganista na mga bayaran na nagunsihan. Tanginuin, mga kurakot kasi amo. Kaya ang resulta, ang mga followers, mga kurakot din. Galing na nga sa nakaw, sa kaba ng bayan, ang pera para sa mga bulagers ng ensaymada. Ayan, kinurakot pa ninyo, kaya ang resulta, yun, nalagay sa garapon. Ito na po ang rally ng maraming Pilipino kagahapon. Panoorin po natin. Yan yung medyo maliwanag pa ho. Napakarami na pong mga tao yung dumagsa dyan. Grabe, punong-puno sa liwasang Bonifacio. Grabe yan, oh. Galit na talaga ang taong bayan kay Bangag. Kaya ang sigaw, BBM resign. Grabe, punong-puno. O hanggang doon. O ito naman nung gumabi na, kita nyo po yung crowd. Kaya mukhang every Sunday na ba? Yung rally nila. At sana araw-araw na lang ho para talagang maramdaman ni Bangag yung galit ng maraming Pilipino. Ayan, oh. Grabe yan. Kaya Nyor, yung bayag mo Nyor. Ayan po yung ayan, daming tao po. Oh, nung traffic na talaga to. Ayan, oh, maraming mga tao dinagsa at dumagsa diyan sa liwasang Bonifacio. O, kitang-kita nyo, mga supporter ni Bangag. Baka sabihin ninyo, fake news yan. Abay, literal po, dinagsa talaga. Hindi mahulugang karayom na yung liwasang Bonifacio. Ayan, grabe yan, oh. Kita nyo yan. Marami ng galit ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang po pala yan sa liwasang Bonifacio, yung rally ng United People's Initiative. Ito ay pinangunahan po ng mga retired generals, mga uniform personnel, at siyempre yung kanilang founder, si Romeo Pukis. O ano na, mga bubonistang talyanista ni Bake? Ito, ganyan-ganyan lang yan. Pero baka wag kang magkumpiyansa, Nyor. Baka biglang sumiklab at lumaki yan. Buong Pilipinas na po. Yung kanilang rally, simultaneous pala yan. Sabay-sabay. Pero maganda ho siguro ito. Ituloy-tuloy na hanggat sa tamaan ng hiya si Bangag. Kaso walang hiya talaga yan. Kahit gaano tayo kalakas na subigaw ng Bangag resign, wala manhid eh. Araw-araw pa naman ay kargado ng pulburon. Kaya wala siyang pakialam, manhid na manhid. Ang gusto lamang nila, maglimas na maglimas sa kaba ng bayan. Ganun lang eh.
Kaya sana araw-arawin na. Hanggat minjula na dapat yan, animal. Ito, pakinggan po natin ang lead convener ng UPI, Bangag Resign. Panoorin natin ang interview. Interview po ng Ace Eminay sa kanila. Narito. Magandang hapon mga kapartners, nandito po tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio dito po sa Maynila kung saan kasalukuyang isinasagawa ang People's Indignation Rally sa pangunguna po ng United People's Initiative. At sa oras na ito ay makakasama po natin ang mga leaders ng UPI at una-muna na nating makakausap ay si General Romeo Poquis. General, magandang hapon po, pakibati po ang ating mga kababayan. Magandang hapon po. Ako po si General Poquis, ang chairman ng United People's Initiative. Nandito po tayo ngayon sa ating People's Indignation Rally dito sa Liwasan. Sir, ano po yung unang nagtulak sa UPI para magkaroon po tayo ng ganitong rally pagtitipon po dito sa Liwasang Bonifacio? Ang UPI ay mayroong mga iba't ibang atigayan, mga advokasya. Isa dito ay dito sa anti-corruption ito, yung mga pananagutan dapat ng mga taong nagnakaw sa bayan. So ito ngayon, ang nagtulak sa atin para mag-organisa ng ganitong mga pagtitipon o yung mga indignation rally na ito. So ano ba yung mga pangunahing mensahe natin na nais natin ipaabot sa Marcos administration, lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tulad ng ginagawa natin dati, maski nung nakaraang taon pa, ang hinihiling natin sa pamahalaan sa pamagitan ng ating Pangulo ay tigil na itong mga matinding korupsyon na ito. Panagutin yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan at ikulong sila. Bawiin yung mga pera na yan. Ganun. Dapat ngayon na. Mag-iisang taon na, wala pa napakulong, napaparusahan eh. Sa inyong pananaw, sir, kung hindi ito matutugunan ng administrasyon, itong ang mga issue ng katiwalian, ng korupsyon, ano po kaya ang magiging kahinatnan ng ating bansa? Ang UPI ay tuloy-tuloy na nagkakandak ng mga ganitong pagtitipon, ng mga rally, hindi lamang dito sa Manila, sa Liwasan, kundi sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, mga syudad, mga probinsya, mga bayan-bayan. So padami ng padami ito, habang hindi pinaniwalaan, hindi nag-action ng gobyerno, ay tutuloy-tuloy na dadami ito hanggang sa dapat lahat na, buong Pilipinas na ang mag-rally dito. Siguro kay General Poquis, sir, ano po kaya dapat gawin ng pamahalaan upang maibalik po yung tiwala ng taong bayan sa gobyerno? Okay, matindi ito nangyayari sa ating bayan, matinding korupsyon, hindi lamang milyon, bilyon, kundi trilyon na. So, babalik lang yung tiwala ng taong bayan kung talagang may mga malalaking tao, yung mga talagang pinakamataas ang dapat mapanagot, may kulong sila. Lahat ng mga involved dyan dapat makulong, ibalik ang pera, bawiin ang pera, yun lang. Yun ang hinihiling na tayong bayan. Pero parang nangyayari, sir, parang nakukulong yung mga kritiko po ng administrasyon. Katulad po ni dating Congressman Mike Defensor, nila Senator Rodante Marcoleta, at ng iba pa. Sa tingin po ninyo, sir, ito po ay tunay na accountability or this is a political persecution? Yun nga ang masama doon, Ang nangyayari, may mga nakakasuhan, nakukulong, pero yung mga taong may kasalanan, yung mga nagnakaw, wala, libre pa rin eh. Ang nangyayari, kung sino pa yung nagsasabi na totoo, yung magsasabi ng papahayag ng damin para matigil tong korupsyon ito, sila pa ngayon yung kinakasuhan. Tulad ko, kinasuhan ako, diba? Inaresto ko. Wala naman akong ginawa kundi magsabi ng katotohanan. Si Senator Marcoleta, ganun din. Si Congressman Mike Arroyo, Defensor, ganun din. Silang kinukulong. Wala pa nakukulong yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na yan eh. Yung dapat ang gusto natin maparusahan. Ito mga nagnakaw na ito. Bilang panghuli na lang po, sir, ano na lang mensahe natin sa ating mga kababayan po, nagpapatuloy ang inyong rally po sa pangunguna ng UPI. Tuloy-tuloy po yan, kaya yung mga kababayan natin, inaanyayahan po namin kayo na makisama, makiisa dito sa ating mga pagtitipon na ito, itong ating pagpapahayag ng ating damdamin, yung ating galit dito sa nangyayaring korupsyon na ito sa ating bayan. Hindi tayo galit sa mga ahensya ng gobyerno, hindi tayo galit sa pamalahan, galit tayo sa mga nagwawalangya dito sa ating mga bayan. Yun ang gusto nating ipahayag. Kaya sana yung mga kababayan natin na ganun din ang nararamdaman, lalong-lalo na yung mga mahihirap na talagang tuloy pa rin tuluyan, nagsakripisyo, naghirap. Sumama po kayo sa amin. Hindi lamang po sa Manila, kundi sa iba't iba pang lugar dito sa ating Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahayag po natin na tayo po ay manindigan
at sabihing tama na, sobra na itong kawalang-yan nangyayari sa ating bayan. Tama ka dyan. Romeo Poques, alam nyo po, napakaganda yung adikain ng grupong ito. Kasi kung ikaw ay galit ka sa korupsyon, ay dapat ka sumama ka dito kasi wala na ito. Hinayaan po nila sumigaw yung mga tao dyan ng Marcos resign, magdala ng mga placard na BBM resign. Yan ang totoong galit sa korupsyon. Kasi tingnan mo mantakin nyo po, kung ikaw ay talagang totoong maka-Pilipino, totoong mulat sa nangyayari sa ating bayan, hindi ba obvious yung ginawa ng gobyernong Marcos na kung sino po yung sumisigaw na dapat managot ang mga kurakot ay sila po ngayon ay pinapakulong. Si Mike Defensor, alam natin yan na talagang mainit siya. Siya yung nagsuporta sa 18 ex-soldiers. So ang pinag-aalala ko dito, sino na po yung sumusuporta sa mga 18 ex-soldiers dahil si Mike Defensor ay pinakulong na ni Bangag. At si Senator Dante Marcolita naman, yung inaasahan natin sa Senado, pinakulong din ni Bangag. Sila po ay lehitimong political prisoner. Kasama po sila sa bilang ni Tatay Digong. Ang pinakaunang political prisoner ni Bongbong Marcos ay si Tatay Digong. Si Pastor Kibuloy, ayan. Tapos Mike Defensor, tapos si Rodante Marcolita. Tingnan niyo po yung mga pinapakulong ni Bongbong Marcos. Ito yung mga mabibigat na nagkikriticize sa kanyang pamahalaan na ang ginagawa ay puro sa paglilimas sa kaba ng bayan. Maganda po ito kasi mga retired uniform personnel, mga ka-impluwensya sa bayan. Pero kayong mga nasa active, militar, wala ho kayong mga kwenta. Sa totoo lang. Kala ko ba magtatanggol kayo sa bayan pero itong bayan natin, nililimas na po ang kaba ng bayan. Bakit ayaw niyong lumabas? Pinangunahan patuloy ito ngayon ng mga retired uniform personnel. Kagaya po itong si Miltran. Panoorin natin, gigil na gigil si Miltran. Nasaan ba Miltran? Pasok Handa ba tayo? Handa ba tayo? Kayo dyan, handa ba kayo? Handa tayo lahat? Tara na. Okay, ipinto ko lang muna kayo. Salamat, Panginoon. Pinakinggan niyo po ang aking dalangin nung ako ay nasa batasan. Ako ay lumuhod sa ating Panginoon na sana sa ating sa Allah na sana pakinggan ng taong bayan. Tayo ay magtagumpay. Magtagumpay ba tayo? Magtagumpay ba tayo? Ano pang hinihintay natin? Sino ang ikukulong natin? Sino ang ikukulong? Ang Pangulong Marcos! Kaya ba natin? Kaya! Sigurado kayo! Wala kang tirasan! Sigurado kayo! Kung ready na kayo! Sige, pupunta na tayo! Ready na ba? Okay, pupunta kayo! Pupunta tayo ng Quiapo! Ha? Pupunta doon! Bakit tayo pupunta ng Quiapo? Nandun yung pagkain natin! Hinarang ng mga demonyo! Kayo mga demonyo sa gobyerno! Kayo yung mga uto-uto! Nagkabauto tayo! Payag ba kayo doon? Payag ba kayo niluloko tayo? Payag ba kayo tinatarantado tayo? Kaya dapat magising tayo! Pero binilang ko kasi kanina, inestimate ko ang ating bilang. Kaya pa tayo pasok sa kulungan eh. Hindi na? Okay. Sandali lang. Isang doon tayo mahinit. Narating tayo dyan. Susugod tayo. Sugod tayo. Kaya po, magdasal tayo. Magdasal tayo. Ha? Ipagdasal natin na ang Pangulong Marcos ay makonsensya na. Walang hiya siya. Alam mo mga kaibigan, ganito. 1970 ay Marcos loyalist. 2023, last quarter, nag-withdraw ako sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, before the COVID period, nasa loob ako ng inner circle ng campaign ni Bongbong Marcos. Ang kasama ko doon, si Mr. Ananeta. Kilala niyo ba yun? Bunsong kapatid ng magnanakaw. Ha? Bunsong kapatid ng magnanakaw. Alam niyo ang ninakaw initially?
Ha? Tinago niya yung donation sa campaign? 2 billion! 2 billion pesos! Eh kasi na itong Marcolita, hindi pa mababot sa... Ha? Wag muna. Hindi kailangan sunugin. Ang dapat, ikulong. Kaya ba nating aristuhin? Kaya ba natin aristuhin? Okay, ang unahin natin, ang aristuhin natin, citizen arrest. The powers emanates from the government, from the civilian people. Ha? Aristuhin natin. Alam niyo ang unang aristuhin? Alam niyo ba kung sino unang aristuhin natin? Yung mag-aaristo sa atin. Sino ba yung mag-aaristo sa atin? NBI! Aaristuhin natin ang NBI! Ang Philippine National Police! Panguli ang armed forces. Kaya ba natin? Kaya! Taong bayan ang masusunod sa ating bansa. Tama hindi! Kaya kayo NBI, mag-isip-isip na kayo! Kaya Philippine National Police, mag-isip na rin kayo! At ang aking dating kasama, the Armed Forces of the Philippines, aaristuhin namin kayo sa pamamagitan ng citizen arrest. Kaya natin! Kaya! Bakit doon nasa likod ng pipintuhan? Kaya nasa likod! Kaya! Ulitin ko, yung nasa likod! Kaya! Yung nasa likod ba? Kaya! Yung may narinig akong bulong, pati yung taga-Quiapo bumulong sa akin. Ha? Nakarating. Kayo mga nasa bahay, kung saan kami pupunta, lumabas ka na kayo ng bahay. Sumunod na kayo dito sa grupong ito. Tama hindi? Kailangan hintayin pa natin iba. Hintayin natin. Handa na ba kayo? Handa na ba? Kayo sa likod, handa na? Okay, hintayin pa natin iba. Kasi yung iba nasa bahay, magbibihis pa. Ha? Magbibihis pa sila. May naliligo pa eh. Kailangan magpaganda, pagwapo muna. Ano na? Okay, ito po Pilipinas. May rally sa Cebu. Umabot ng mahigit kumulang 10,000. Sa Cotabato City, na aking probinsya. May rally rin doon. Sa Naga, may rally. Sa susunod, buong Pilipinas na ang mag-rally. Okay, handa na ba tayo? Magpadala kayo ng barko, Manong Chavit Singson sa Mindanao at Visayas. Talagang yung back and forth, darating ang mga yan hanggat hindi bababa si Bangag at tamaan yung panga ng hiya. Kaso walang hiya nga yung panga, sabi ni Miltran. Alam mo, matindi yung sinabi ni Miltran na citizen arrest. Kaso nga lang, bago mo maaresto si Bangag, citizen arrest dahil sa pagnanakaw, dadaan ka sa butas ng karayom. Kasi aarestuin ka ng NBI, Armed Forces of the Philippines. Kaya sabi ni Miltran, oo nga naman, no? Unahin mo muna natin arestuin yung mag-aresto sa atin. Yung matibag, flood control din yung hinayupak, yung asawa dyan eh. Kasama si Browner. O ito na, mga Armed Forces of the Philippines, mga militar, kayo daw arestuhin ng taong bayan. Dahil wala kayong ginagawa, tahimik nyo. Kaya nyo lang tingnan ng maraming Pilipino na ginahasa, Pilipino rin naman kayo, may mga kamag-anak rin naman kayo eh. Ginahasa yung kaba ng bayan. Inubos na, ano pa ba ang hinihintay ho ninyo? Oy, pambihira itong mga hinayupak, pati lugaw, arroz caldo, hinarang pa. Sabi ni Miltran na, hinarang yung pagkain namin sa Quiapo. Ang balita ko nga, in-impound talaga yung bus. Nakiusap nga daw yung organizer, yung bus i-impound na lang, yung kay Manong Chavit bus. Kasi nagbibigay ng pagkain, nakiusap ba na, wag naman i-impound yung arroz caldo. Umayag naman daw si Chavit na i-impound ang bus. Yung pagkain, pati pagkain, in-impound. Nang inumin yung mga LTO, pati ba naman yung pagkain? Oy, mamahaling lugaw yan. Siyempre, ginastusan ni Manong Chavit yan. Para yan sa mga nagrarally, pati ba naman yan? Hindi nyo naman pera yan eh. Panigurado, panis na ngayon ang arroz caldo, lugaw. Diyos ko, kayong mga nasa gobyerno, mga walang hiya kayo. O, pakinggan po natin itong si Kong Meow. Dumating din po si Kong Meow dyan sa Liwasang Bonifacio. At siyempre, sumigaw ng meow. Bago riyan, nagpa-press-con muna, interview muna siya, pakinggan natin. Kung nandito po tayo sa Liwasang Bonifacio, bakit po tayo nakikisa sa People's Indignation Rally ng UPI?
Kasi sobrang corrupt na yung Philippine government ngayon. We are facing one of the worst we were facing one of the worst Philippine economies that we have ever seen. At nakatutok pa rin sila sa impeachment. Ang taas na ng krimen ngayon. We have horrible crime rates now. Araw-araw na may patayan, and we need to focus on these issues instead of the impeachment issue. Sir, sa tingin po ninyo, kapag hindi po pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong panawagan ng ating mga kababayan, ano po kaya ang magiging kahinatnan ng ating bansa ngayon? Well, dati pa niya to hindi pinapakinggan. So we cannot expect any change within the Philippine government, but we're here to show the people that there's still a bright future waiting for our country in 2028. Sir, are you supporting the call of PBBM's resignation? Yes, I've always stated that would be for the best of our nation. Vice President Sara Duterte is much more qualified, much more capable. Sir, ano na lang po panawagan po natin sa pamahalaan muna? Anong panawagan natin sa Marcos administration sa gitna po ng nangyayari po ngayon sa ating bansa? Mayaman na kayo, kaya wag na kayo masyado magnakaw. And for the Filipino people? I hope everyone has a good day. I hope everyone has a great day. God bless. And I know that we're facing hard times now, especially ngayon na tatas na ulit yung gas next week. At sobrang dami ng mga issues ngayon, especially relating to crime and the impeachment issues. But hopefully, a new dawn will rise upon our country in 2028. That's what we're all hoping for. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ayan po, si Kong Miao, patay. Pinag-resign na niya si Bangag. Kasi sobrang dami na daw kinurakot. At sa 2028, walang iba si Vice President Inday Sara, ang ating Pangulo. Ini-impeach nila si Inday Sara. Gusto nila i-convict, wala namang numero. Kaya para magkaroon ng numero, utang inang galawan ng mga animal. Diyos ko! Ano ba naman? Ito, mga Pilipino, hindi pa rin pa tayo nakakita ng liwanag dito. Ang katotohanan na ginagawa ho nila, gusto nilang i-convict si Inday Sara. Kaya yung mga senador, ipinapakulong si Bato. Gustong kidnapin, papuntang Dahek. Yung si Jinggoy, ayan. Senador Marcolita, ayan, 3 na. Yung ginago ng mga hinayupak, tapos ngayon si Alan Cayetano, so magiging 20 na lang yung tira. Tapos manindigan sila. Makabase yung threshold 70, so magiging ilan na lang yung 2/3 ng 20. Ito muna kasi natin 2/3. Ang 2/3 ng 20 para makita natin kasi gusto nilang i-convict si Inday Sara kasi sabi nga baba daw yung threshold. Ang 2/3 ng 20, ganun pa rin 13, so mahirapan pa rin sila. 14, yung 2/3 ng 20. So ngayon gusto nilang ipakulong din si Robin Padilla, so magiging 19 na lang. Anak ng kagwang pababa ng pababa. Tuloy natin si Kong Miao. Meow! Meow, meow! Miao, miao. Good evening, everyone! Wala tayo ngayon sa Crocodile Farm, pero naalala pa rin natin sila tuwing nagbabayad tayo ng tax. Bagsak na ang ekonomiya ngayon, tataas na ulit ang gas next week, at purong krimen na. At nakatutok pa rin sila sa impeachment. Alam natin na walang pag-asang bansa natin ngayon sa gantong klaseng pamumuno, puro magnanakaw na sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang. May mananalo pa ba sa 2028 sa mga buhaya ngayon? Happy lang sila, nakaw lang sila. Pero sa 2028, babawian natin sila. For the bright future of our beloved nation, lalaban tayo. God bless everyone. Have a great night. Meow, meow! Miao, miao. Alam ko, pwede nang tumakbo itong si Kong Miao sa 2028 sa pagka-senador, no?
Takbo kayo ni Leandro Leveste, linya kayo kay Vice President Inday Sara Duterte, siguradong panalo. Anong sabi ni Kong Miao? Babawi na lang tayo sa 2028. Ayan. Kung hindi man tayo makabawi ngayon, kasi 2 taon pa, awards na. Parang ang tagal ng 2 taon, anak ng kagwang. Gusto ko matapos na yung 2 taon eh. Pero ito, mukhang di naabutin si Bangag ng 2 taon, no? Marcos resign, laki-laki sa likod niya. Alam mo daw yung mga addictus benedictus ba? Kapag na ano sila na stress, no? Nagkakaroon ng frustration, nade-depress, baka minsan makakaisip na sila ng hindi pabor sa kanila. Kagaya ng BBM resign, di ba? Baka biglang mag-resign si Bangag dahil na de-depress na. Isipin mo, halos araw-araw may rally. Kung ikaw presidente, kamot ka talaga sa ulo. Yung mga nagrarally, yung mga bumuboto po sa'yo, sumusuporta sa'yo noon. Dahil ikaw kumampi sa mga dilawan, anak ng kagwang. Kaya gusto ko talagang matapos na itong kahibangan ng hinayupak na ito. Takbo ka, Kong Miao sa pagka senador. Pakinggan naman natin si Atty. Rowena Guanzon, pinag-resign din niya si Bangag, narito. Pa yung 2028, pero may nagsabi kanina hindi magtatagal, magiging senador ito. They're referring to you. Your thoughts on this, attorney? Hindi naman po ako nag-ambisyon niya na magsenador, pero yung mga tao po, mga grupo, lalo na po Visayas at Mindanao, inihiling po nila akong tumakbo. Pero ang sinasabi ko nga po, matagal na po ako nanilbihan sa gobyerno. Kahit nung hindi ako sa gobyerno, nagpa-practice ako, ay nagtuturo ako. Kaya yung ambag ko po sa bayan ay mahigit na 25 years. Kaya siguro po nila ako ini-encourage talaga. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, mamili na po tayo ng mga leader natin sa 2028 na magagaling at hindi magnanakaw. Tingnan nyo naman na yung nangyayari ngayon sa Senado natin. Ilan na lang abogado dyan natitira? Tapos yung hindi abogado, kung makabanat pa sa abogado, kala mo kung sinong ang gagaling. Ako nga! Ako nga ang banatan nyo! Basta, dito tayo sa Liwasang Bonifacio magsagutan. Gigil na si Atty. Rowena. Magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Do you support this call? Ano nang sinasabi, mag-resign na ka na, BBM. Mag-resign ka na, BBM. At simula pa lang. Ako, hindi dahil sa hindi kita binoto at ako'y nagkampanya kay Lenny, hindi dahil dyan. Dahil nung simula, sinabi ko, sana naman magtagumpay ka. Dahil bayan ko rin naman ito. We are in the same boat. Pero hindi na kaya, BBM. Tingnan mo naman kung may awa ka pa sa Pilipinas. Kung, abay, pinapa-impeach mo si Vice President Sara dahil pag napa-impeach mo siya, ay lahat pwede mo nang gawin eh. Kasi wala ka namang kandidatong mananalo sa 2028. Pero tingnan mo nangyayari ngayon at alam na rin ng ibang bansa. Magbitiw ka na, BBM, dahil di mo na talaga kaya ng utak mo. At ng iyong strength kasi lagi ka na lang di ba? Sabog. Alam mo na yon, BBM. Alam mo na yan, Boboem. Utang nakakahiya. BBM, mag-resign ka na kasi hindi mo naman kaya maging Pangulo. Yun naman ang totoo talaga. Si BBM ay wala talagang kakayahan. As in, bagsak ang ekonomiya, mga Pilipino, naghihirap, kaliwat ka ng krimen, sabi ni Kiko Barsaga. Yan ang dapat. Kung ikaw hindi ka manhid, anak ng kagwang manhid kasi araw-araw na pulburon. Mag-resign ka na. Ang kapal naman ng mukha mo, nyor. Mas gusto natin na makita na mag-step down kaysa makaladkad. Kayo, mga bubonistang tanganista na nag-uunsihan sa bayad di Bangag. Puta, nag-i-enjoy kayo, no? Bahala kayo sa buhay ninyo. Darating din yung karma sa inyo. Pinapakain ninyo sa pamilya ninyo galing sa kaban ng bayan. Galing naman sa kurakot yan, pinamigay sa inyo. Alam nyo, gusto ko talaga maging senador si Atty. Rowena Guanzon. May paninindigan. Lilinya ka talaga, Atty. Rowena, kay Vice President Inday Sara. Sure na.
ang pagka-senador mo ng makaganti, may magaling na senador diyan sa Senado. Antakin nyo sa 2028, no? Si Attorney Rowena Guanzon, no? Abogada, Marcolita, no? Abogado. Tapos yung dalawang Cayetano, 4 na kakampi nating abogado, solid Duterte. Bugbog si Erwin Tulfo dito. Pati si Pinky Lacson. Kaya ito mga pambato natin, gusto ko pa ilagay yung isa pang abogado. Gusto ko si yung isang abogado, pwede rin si Jimmy Bundok, ayan. Pwede rin si Mike Defensor, ayan, line up natin. Vic Rodriguez, Attorney Torion, ayan, yung mga abogado kailangan natin eh. Para pagdating sa mga panukala ni Inday Sara, wala na yung bindalo, hindi na uso sa 2028, ngayon lang naman mga hinayupak kayo. Pakinggan natin si Mama Lutikia patungkol sa ekonomiya dahil tayo daw mga Pilipino may utang 164,000 bawat isa. Dahil sa utang ni Bangag, anak ng Kagwang. O narito, pakinggan natin si Ma'am Malo. Okay lang, maraming salamat sa pagpunta ngayon. Itong gabing ito, sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita, dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko, pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo'y nagkita-kita at tayo ay naihaing natin ang ating kalooban. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yeah, words. Yan ho mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Yeah, words na yan. Ang laki ho, no? Pero ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin nilang ilagyan ng VAT. Okay? Pag ganon, sabi ni Sir, tama ho yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho, pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba, labanan po natin ang korupsyon. Wag naman yan, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? Sa bagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? No? So, patuloy po natin paglaban. Alam ko po na napakahirap. Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayokong umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika. At
hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, aakyat po ako. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang yung gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag ho muna sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Panglima, Suna ni Bangag, walang kwenta. naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo. Isang taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo! Mahiya kayo! Mahiya kayo! Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas. Mahiya ka, Bangag. Kapal ng mukha. Kaya walang mga hiya. Gusto ko rin magiging senador si Mamalutikia. Pwede rin line up yan sa 2028 presidential election. Ang bigati ng line up ni Inday Sara kung magkakatotoo yung mga sinasabi ko. Talagang magiging mag-landslide talaga ho yan kung wala lang daya to si George. Dapat si George Budlat ang mata, yan din ang aristohin mo, Meltran. Kasi yung hinayupak na ito, lilimas sa kaban ng bayan, anak ng kaguwang na. Mahiya namang kayo, Bangag. Kaso wala kayong mga hiya. Alam mo ganitong mga rally, no? Noong 1986, EDSA People Power Revolution, hindi daw ganyang karami nag-uumpisa. Yung people power, kaunti-unti lang. Pero ito, talagang marami na. Ang ano lang ngayon sistema, once a week, yata yung rally nila dyan sa Liwasang Bonifacio. Pero, itudo nyo na po yan. Araw-araw nyo na po hanggat sa dumagsa ang napakaraming mga Pilipino. Ang bagong EDSA ngayon ay nasa Liwasang Bonifacio. Mas maganda, malapit sa Palacio de Polvoron sa Mindula. Kaso may nakaharang na doon na mga malalaking container van at saka mga barbed wire, anak ng kaguwang na. Pero tayo mga Pilipino, matiisin man tayo, pero wag magkumpiyansa si Bangag. Baka biglang lalaki at ang rallying ito at sisiklab. Pag hindi ka makinig, baka tumabingi ang pangalalo. Pakinggan natin yung sinasabi interview ni Mamalutikia. Ito. Pero kasi ang nangyayari, marami nang nangyayari na mga rally, pero hindi nakikinig Bongbong. hindi nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin niyo, Prof, anong nakikita niyo magiging kainatnan ng ating bansa if the administration continues to hindi pakinggan yung taong bayan? Well, nakakalungkot yun kasi ang mandato niya galing sa taong bayan. So kung hindi niya pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, magkakaroon ng rallies at sa ating kasaysayan, nakita naman natin na nangyari, yung rally na every Friday or periodical, lumaki na lumaki. So sana hindi niya hintayin na lumaki, sana i-address niya yung dapat nagawa niya ng solusyon. Kasi isang taon na yung mahiya naman kayo, pero wala tayong nakikitang nakukulong o na-identify ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee na 4 na chairperson in 11 months? So halata mo na talagang may cover up. Kaya ba sa tingin ninyo patuloy na bumababa, sumasadsad yung ratings, yung trust and approval ratings ni PBM? Oo, alam mo yung approval kasi kung paano niya ginagawa yung katungkulan niya. Governance yun. Nakita natin, dumaan ang summer, wala tayong infrastructure activities, hindi umiikot ang ekonomiya kasi dapat ang gobyerno ang mag-lead yan, mag-pump prime. Yun yung approval. Yung trust ay napakahalagang metric sa pag-measure
ng isang leader. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan, kahit anong sabihin mo, hindi pakikinggan ng tao. Yung approval, madali mo yung magawa eh. Magkaroon ka ng series na picture na blitz na pinapakita kung ano-ano activities. Pero yung tiwala, mas malalim yon. Mahirap yun imbentohan. Yung kay Vice President, kasi 4 na taon na siya ang persecution eh. Pero kahit ganun pa ang ginagawa sa kanya, kahit mawalan siya ng budget, kahit spare tire siya, gumagawa siya ng paraan na umikot sa taong bayan na binababa ang mga serbisyo. Kahit napakaliit yun, malaking bagay yun kasi nakikita siya ng mga tao. Is that why, Prof, na yung, yung trust and approval ratings niya, medyo hindi naman bumaba, may iba nga sa survey firms, mas tumaas pa. Oo, kasi yung pagtaas nun, depende dun sa survey period. Siguro nakita ng mga tao nung nagkaroon ng baha, nung nagkaroon ng lindol, ang unang dumating doon, ang tanggapan niya at si Vice President. So, makikita mo, hindi siya reactive na leader, at may karakter siya. Pag bumaba siya, hindi niya pinipilit yung sarili niya eh. Sa nga nakakita na leader na umuulan, naglalakad sa ulan, sa kagustuhang ma-meet yung mga tao, hindi maarte ang vice presidente natin. So yung karakter niya lumalabas despite the fact na nakikita natin dun sa grave threat na parati nila sinasabi, ay ano bang karakter niyan, hindi fit maging leader. Alam mo, ang karakter ng leader hindi na may measure sa isang instance, pero dun sa kabuuan. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Malutikia. Gusto ko yung yung sinabi ni Ma'am Malutikia na pag hindi makikinig ang Pangulo, yung rally na ito ay sisiklab. No? At lalaki at talaki ho ito. Hindi naman talaga makikinig yan. Tayo nating sumiglam. Kasi manhid yan. Eh wala nang tiwala ang taong bayan eh. Mantakin mo si Vice President Inday Sara binibira ng binibira. Tinitira dyan sa impeachment court para sakaling pag tinamaan ang taong bayan ay hindi na magtitiwala. Pero hindi nga ho yun ang nangyari. Baliktad. Si Vice President Inday Sara na binibira ng binibira tungkol sa betrayal of public trust, pero siya po ngayon ang pinaka-most trusted official ng gobyernong ito. Yan ang maliwanag. Ito naman si Bangag na hindi binibira ng binibira dyan sa impeachment court, bagsak. Negative ang trust rating ni Bubuim. O, tingnan nyo. Sino ang totoong Pangulo? Sino yung totoong tinitingnan ng taong bayan at pinagkatitiwalaan? Si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nagigil sila dyan eh. Gustong makonvict si Inday Sara, lalo na si Panpilo Lacson, Tuta Soto. Sila pala nag-aagawan ngayon sa pwesto sa pagka-vice presidente. Sakali daw si Inday Sara ay makonvict. Tang-inumin nyo, Pinky. Malabo yan. Ayan, mga kapwa nating mga Pilipino, kasapi ng 32 milyon, magsilabasan na po tayo dahil ang mga kasamahan natin ay nandyan na sa Liwasang Bonifacio. Sana ay maging araw-araw na po ito. Once a week na po yata yung skid nito. Tagumpay na naman ang rally ng United People's Initiative laban sa mga korakot at ang sigaw ng mga ito, Bubuim, resign now. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera,
Sa digital na labanan, bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.